Nag-enjoy sa worship ni Lord, sa presence ni Lord, no? Alam niyo ho, pag wala akong dating pag hindi tayo nakapag-worship, amen? Yung pong, sa totoo nito, yung word po, importante, pero ang worship talaga ang kaya natin ibigay kay Lord. Amen o ba? Sino po naniniwala sa 2013, lahat ng nawala sa iyo, babalik ni Lord? Alam niyo, woo! Yes, yes! Lord! Diyos ko! Sharabo! Bro, nandiyan pa ba yung dati kong background, yung last Sunday, kung if ever, na? Hallelujah. Ang word po kasing ibinigay sa amin ni Lord sa simbahan doon ay sa 2013, ito ay taon ng redemption. Sabi natin, redemption. Yan. Yan, no? Yan po yung ginagawa naming background, mga inaano namin, no? So, ang sabi sa amin ni Lord, year 2013, it is a year of redemption. Sabi natin, redemption. Ibig sabihin nito, pagtubos. Year 2013, tutubusin tayo ni Lord. Woo! Hallelujah. Maiintindihan mo ako kapag may pinapatubos ka kay Lord. Pero kung wala kang pinapatubos kay Lord, baka hindi mo ako magets. In fact, ang sabi ni Lord sa Bible, lahat ng nawala sa'yo, ibabalik ko ng 7 beses, sabi niya. Oh, Diyos ko, may nakaintindi bandang likod. At ito malupit. Si Lord, pag nagbalik, daig pa ang bangko kung mag-interest. 7 times more. At sabi ko nga, hindi mo ako maintindihan kung walang nawala sa'yo eh. Kung may nawala sa'yo, maintindihan mo ako. 7 beses ibabalik ni Lord, ano man nawala sa'yo. Amen. Hindi lang po pera, kundi oras, buhay, pamilya, negosyo, trabaho, pag-aaral, lalo na puso. Sinong masaya rito, nag-iwalay sila nung dati niyang kasintahan? Ibabalik sa'yo, Lord, 7 beses na mas maganda. Amen, no? Woo! Hallelujah. At ito matindi, ang sabi ni Lord, year 2013, abay mga extravagant pagpapala po. Sabihin po natin, extravagant na pagpapala. Sa Tagalog po, ang extravagant, engrande. Sino rito yung gusto ng mga engranding pagpapala? Yung mga pagpapalang sa panaginip mo lang talaga malalaman eh, no? Yung mga pagpapalang bonggang-bongga. Amen? Sabihin natin, bonggang pagpapala. Sino pong naniniwalang, get your hopes up, no? Yung maging excited ka sa 2013. Year 2013 po, lahat ng nawala sa'yo simula nang ipinanganak hanggang 2012, babalik ni Lord ng 7 beses sa'yo sa year 2013. Amen. Trabaho yan, negosyo yan. Kami po kasing mag-asawa, nag-e-expect kami ngayong 2013 ng anak. Amen. At in fact, ito po'y pinagplanuhan namin, December 31 ng gabi, after ng putukan, dediretso na po kami ng Baguio. Kasi faith without work is dead. Amen. Kaya po doon na po kami mag-honeymoon, gagawin na po namin yung aming baby. Sino pong excited para sa amin? Hallelujah! Diyos ko po! Woo! Papatayin ko po ang aking cellphone, ang aking Facebook, i-offline ko lahat po. Amen. No? Pupunta po kami sa deep space. Amen. Kami po yung mag-astronaut muna. Kailangan namin ng space. Amen. Kasi alam namin, year 2013, redemption ito, pagtubos. Yung lahat ng pinagawa mo sa kotse mo, sa sasakyan mo, pina-overall mo, lahat ng ginastos mo dyan, ibabalik ni Lord year 2013. Lahat ng nalugi sa negosyo mo, mga utang na bibinayaran, ibabalik ni Lord sa'yo 7 beses. Yung oras na nawala mo sa pamilya mo, yung mga away, hindi nyo pagkakaintindihan sa pamilya, ibabalik ni Lord sa'yo, year 2013. Yung mga nawala, yung cell group, yung mga kabataan nawala, ibabalik ni Lord 7 times more. Hallelujah! Amen! Alam nyo, itong declaration namin, every day, sa church po namin, ako po minsan nagtataka pa, no? 7 beses po ako mag-preach sa buong week. Lunes, may close cell po. Tuesday, Wednesday, may crossover kami. Young Pro. Thursday, prayer works. Friday, prayer works sa umaga. Sabado, dalawang service. Sunday, isang service. No? 8 beses po akong mag-preach sa church namin. So, hindi ko po alam paano binibigay ni Lord yung mga word. At ang ginagawa ko, sinasaturate ko lang po yung mga tao. Sinasaturate ko sila sa mga word na pagpapalain ka ni Lord, i-redeem ka ni Lord. Alam niyo po, kine-claim nila. Meron akong isang disciple, 23 years old na. 23 years old, simula nung bata siya, hindi niya nakita tatay niya. Hindi niya nakita, hindi niya nakasama, no. At ngayon, December 30, nasa Maynila sila, magkikita sila ng tatay niya. Amen? Year of redemption eh. Kinlaim niya talaga. Meron naman akong isang 144, 13 years old naman siya, pianista namin siya. Simula nung bata siya, pinaampun siya. Hindi niya nakilala nanay, tatay niya, kapatid niya.
Kahapon kinausap ako, nagkakilala na sila ng kanyang mga magulang at mga kapatid. At nag-church pa ngayon, kasama niya pa yung ate niya ngayon. Tinutubos sila ni Lord eh. Amen. Sino naniniwalang ikaw na ang kasunod niyan? Sino rito may mga nawala sa buhay mo, no? Palapakan natin, sir, come on, the best, no? Siguro, halos pumunta ka sa abroad para pag doon mo na ibinigay ang buhay mo sa pagtatrabaho, para pag napag-iwanan ka, pinapasabi sa iyo ni Lord, year 2013, yung oras, yung panahon na ginugol mo dan, ibabalik sa iyo ni Lord dito. Amen? Hallelujah, Diyos ko po. Salamat po, nakakaintindi po si ma'am. Hallelujah. Woo! At ito pa, malupit. Sabi rito, kings and queens will bless you. Sinong naniniwala, 2013, mga hari ang hahanap para pagpalain ka. Mga negosyante ang hahanap para i-bless ka. Mga supervisor ipopromote ka sa trabaho. Yung negosyo mo lalaki kasi yung mga supplier bibigyan ka ng mga murang paninda. Yung mga supplier hahabain yung termino ng mga kinuha mong produkto para hindi ka gaano magbayad agad. Sino naniniwala yung mga makakapangyarihan, may impluwensyang mga tao, mga gobernador, mga judges, gagawa sila ng para pagpalain ka. Hallelujah! Sige po. Woo! Alam niyo po, 2012 maganda. Pero sabi ni Lord, hindi mo pa nakikita ang 2013. Kukukulangan 2012. Amen? Sinong excited sa 2013 po? No? Palapakan mo si Lord kung excited ka. Woo! Hallelujah. Philippians 3:12-13. If you have your Bible, Pilipos, tabi po yan ng Genesis. Hallelujah. Hallelujah. Philippians chapter 3, verse 12-13. Woo! Hallelujah. Panginoon, salamat po. Nakita na ho ba natin? Pag nakita nyo magsabing amen, wag po kayong mag-alala at mabilis lang po akong mangaral. Holy Spirit, I don't mean to say that I have already achieved these things or that I have already reached perfection. But I press on to possess that perfection for which Christ Jesus first possessed me. Verse 13, guhitan niyo po kung maaari. No, dear brothers and sisters, I have not achieved it. Look at this. But I focus on this one thing. Somebody say one thing. With power, sabihin niyo po, one thing. But I focus on this one thing, forgetting the past and looking forward to what lies ahead. Yan niyo po Ang sabi dito ni Paul, mga kapatid, hindi ko sinasabi na ako'y perpekto na o nakuha ko na yung nais ko, ang sabi niya. Hindi ko sinasabing ako'y nagtagumpay na, ang sabi niya. Pero isang aking ginagawa, sabi niya, kinakalimutan ko ang nakaraan at ako ay pinipilit ko na abutin ang hinaharap, sabi niya. Somebody say, one thing. One more time, one thing. One more time, say, one thing. Ngayong New Year po, uso sa atin yung gagawa tayo ng maraming New Year's resolution, tama ko ba? Pero aminin natin, pagtapos ng January, wala na. History na yan. Ano ba? Mag-aalis ako ng timbang, magpapapayat ako. Huwag niyo po ako masyadong tingnan. Medyo na-insecure po ako sa tingin niyo. Mag-iipon ako, gagawin ko doon. Amen, ginagawa natin, tama ba? Walang masama. Pero si Pablo, one thing lang. Ngayong 2013, ano yung kaisa-isang bagay na gusto mo? Yung one thing talagang gusto mo. Amen. Amen. Ang sabi ni Paul dito, dalawa yung one thing. Sabi niya, one thing I do is I focus, forgetting the past. Yan po to. Sana makuha nyo. Sabi ni Pablo, si Pablo po to, isang magaling na apostol, may gusto siyang kalimutan. Amen. May gustong kalimutan ng man of God na to. Ang gusto niyang kalimutan, maaari, dati si Pablo po, dati siya andun siya nung pinatay si Stephen, nung pinagbabato, naaalala niya, nakokondemn siya. Andun yung pagkakataon na pinuntahan niya yung mga Pariseo, Saduceo, kumuha siya ng sulat para patayin ng mga Kristiyano. Naalala niyo ba yan? So sabi niya, gusto kong kalimutan yung nakaraan May pagkakataon na siya'y binalanggo, ginulpe, inalisan ng damit. May pagkakataon na siya'y pinahiya. May pagkakataon na siya ay na shipwreck, nasira yung kanyang bangka. May pagkakataon na wala siyang makain. May pagkakataon na tuka siya ng ahas. Maraming pangit na nangyari kay Pablo. At gusto niyang kalimutan yon. Kasi alam ni Pablo, hanggat natatandaan niya yung pangit na nakaraan, hindi niya makukuha yung magandang hinaharap. Amen. Sabi mo sa katabi mo, kalimutan mo na.
Hindi ko po alam kung nung, lalo na yung mga pautang, sabi mo, sasakit ka lubehan mo. Amen. Sabi natin, one thing, may dapat kang kalimutan Yung kapalpakan mo, kailangan mo ng kalimutan. Yung nagawa mong mali na nagresulta ng malaking trahedya, kalimutan mo na yan. Yung mga pagkakamali mo, kalimutan mo na yan. Huwag mo nang bit-bitin pa sa year 2030 yan. Somebody say amen. Sino rito yung gusto mo ng kalimutan talaga yan? Yung pag-aaway yung mag-asawa, yung pag-aaway yung mag-anak, yung pag-aaway ng mga magkakapatid, yung kapalpakan mo, lahat ng nangyaring pangit na walang nakakaalam kundi si Lord lang, pinapasabi niya sa'yo, kalinguan mo na. Amen. Sino rito yung gustong lumaya sa ganyan mga bagay? Alam niyo po, ang sarap ng wala kang iniintindi. Amen. Ang sabi ni Lord, forget the past. Somebody say, forget the past. Amen, no? At sabi niya rito, I forget the past and I focus on one thing. Sabi niya, I'm looking forward what is ahead. Look at this. Ayaw na ayaw ni Lord ang isang taong adulterous, mapangaliwa, yung dalawang asawa. Amen. Ayaw ni Lord ng unfaithful. Amen. Ibig sabihin nito, kung papakasalan natin ng 2013, sabi dapat hiwalayan natin ng 2012. Amen. At ayaw ni Lord ng divorce. Sabi natin divorce. Divorce, ibig sabihin buhay pa, hiniwalayan mo, no? Ibig sabihin nito, kailangan patayin na natin yung 2012, matuto tayo sa mga pagkakamali doon, kunin natin yung magaganda, patayin na natin yan, kalimutan na natin, at pakasalan natin yung 2013. Because 2013, ito yung taon na babawiin ni Lord lahat ng nawala sa'yo. Ito yung taon na pagpapalayan niya pamilya mo. Sinong naniniwala na magkakaroon kayo ng house and lot sa 2013? Sinong naniniwala magkakakotse kayo sa sakyan sa 2013? Pastor, imposible. Kaya nga yun ang hilingin mo yung imposible. Kasi pan-Diyos yan Amen. Huwag mo nang hilingin kung di imposible yan. Hallelujah! Sabihin mo sa katabi mo, wala ka kasing believe kay Lord Don't get me wrong. Magaling ka. Sabihin mo sa katabi mo, magaling ka. Pero iba usapan pagkasama mo si Lord. Amen. Magaling po tayo, anointed tayo. Pero iba usapan pagkasama natin si Lord. Amen. It brings me to my second verse. Philippians 4:13. Woo! Sabi natin, woo! Hallelujah. Ako po pag nag-preach po, medyo maliksi kasi bata-bata pa po ako. No? Philippians 4:13 ang sabi dito. Woo! Sabi natin, woo! Di namin dito kagisag. Woo! Kakanya mag yan. One more time. Sabi, woo! O lahat ng KJ, walang blessing. Sabi natin, woo! Yan. Hallelujah. One more time. Woo! Woo! Hallelujah. Palakpan natin si Lord. Philippians 4:13. At hindi mo ito, hallelujah. Philippians 4:13. Ang sabi po rito sa Philippians 4:13. Hallelujah. For I can do everything, sabihin natin everything, to Christ who gives me strength. Ulitin ko po ng 2 beses pa. For I can do everything to Christ who gives me strength. For the last time. For I can do everything to Christ who gives me strength. Ang sabi rito, kaya kong gawin lahat basta kasama ko si Kristo na nagbibigay kalakasan sa akin. Ang ibig pong sabihin ng Christ dyan, pansinin nyo, hindi Jesus ang ginamit, kundi Christ. Ang ibig pong sabihin ng Christ dyan is anointing. Sabihin natin anointing. One more time, sabihin natin anointing. Ibig sabihin, pag kasama mo si Lord, magaling ka kahit wala si Lord Pero iba pag kasama mo si Lord, anointed ka pag kasama mo si Lord. Amen. At kapag anointed ka, tandaan niyo po ito, pag may anointing sa'yo, walang limitasyon sa'yo. Amen. Ulitin ko po, pag anointed ka, nasisira yung limitations. I preach this one message, anointing to break limitation. Sinong naniniwala at year 2013, wawasakin mo yung limitasyon sa buhay mo? Yung limitasyon sa pera mo? Yung limitasyon sa kalusugan mo, limitasyon sa negosyo mo, limitasyon sa ministry mo. Year 2013, lahat ng limitasyon, wawasakin mo yan. Amen. Ibig sabihin nito sa finances mo, lagi na lang bang 20,000 ang buwan na mo? Lagi na lang bang 25? Yung padala na lang ba? Yung sa negosyo mo na lang ba? Ibig sabihin nito, limitado ka Year 2013, kailangan may anointing katawa sa akin ang limitation mo. Amen. Somebody say amen. Sa trabaho mo, pansinin mo, trabaho ngayon, mostly nasa 350 ang minimum wage. Tama ho ba? Pansinin niyo po ito, in 15 days, sa sahod na nagtatrabaho ng 350 nasa 4,000.
4,000 or 3,000 alisin mo ang SS, ang pag-ibig, ang tax. Tama ho ba? Doon sa 3,000 bibili siya ng deodorant, bibili siya ng shampoo. Kung babae yan, bibili siya ng foundation, bibili siya ng pabango. Tama ho ba? At pagkatapos yan, bibigyan niya nanay niya ng 1,500. Tama ho ba? At pagkatapos matitira sa kanya 1,000. Yung 1,000 gagamitin niya for the whole 15 days. After 10 days, wala na siyang pera. Babalik siya sa kanyang nanay. At ang dynamite ang mga kung 1,500, liwas mo pang 500. In fact, look at this. Yung anak na nagbigay ng 1,500, hindi naman niya binigay sa nanay niya yun eh. Pinangkain niya rin yan eh. Di ba? Mauning 1,500, mamayad kang kuryente sulo. Inutusan niya pa nanay niya. Mauning 1,500, sali kang pamangan. Naika, ako mo ring mangan. Mga kung almusal, magbakal kong lunch, mga kung bengi. Kulang pa yung 1,500. Feeling ng bata, wow, nakapagbigay ako sa nanay ko. Paglalaba ka pa ng nanay mo. Tama mo ba? Limitation yun eh. Amen? Sino dito yung ulit-ulit na lang? Yung may darating kang pera, pambabayad mo doon, tapos may darating kang pera, pambabayad mo doon. Ulit-ulit yung cycle ng kahirapan eh. Hindi ba napansin yan? Ngayong week na to, si Bombay A ang babayarin ko. Week 2, Bombay B ang babayarin ko. Week 3, Bombay C ang babayarin ko. Uulit na naman tayo. Bombay A, Bombay B, Bombay C. Tama ba? Ulit-ulit yung kahirapan eh. Kasi ninyo, yung kinikita mo, pinambibili mo lang ng pagkain, pinambabayad mo lang ng kuryente, pinambabayad mo lang ng tubig, tama ba? Wala ka naiipon eh. Ibig sabihin nito, huwag kayong magalit, ikaw ay alipin ng pangangailangan mo. Kaya ka nagtrabaho para sa pangangailangan mo. Don't get me wrong. Ibig sabihin, merong cycle, may ikot ng kahirapan. Ito'y winawasak. Dapat anointed ka to break the limitation, to break the cycle of poverty. Alam niyo po, simula nung talagang tinanggap po ang Diyos sa buhay ko, yung talagang tinanggap. Kasi may mga taong full-time mother, part-time Christian. May mga taong full-time work, full-time nagtatrabaho sa kumpanya, full-time businessman, pero part-time Christian. Simula nung nag-full-time Christian ako, nag-part-time lover of the world ako, nabago buhay ko. You cannot serve God part-time. I'm not talking about full-time service, no. Dapat kay Lord, full-time ka. You see, you cannot make Jesus a part of your life. He must be your life. Iba po yun eh. Hindi pwedeng pag may problema ka, letter J come. Hindi pwedeng Sunday, letter J. No. Jesus is your life, not a part of your life. And when you do that, something happens. Somebody say amen. Look at this. When you make Jesus your life, Jesus is anointing. It breaks the limitations. Pag kasama mo si Lord, limitless ka. Hindi nakasalalay ang buhay mo sa trabaho mo, sa negosyo mo, sa ekonomiya, sa pamilya mo. Nakasalang-alang ang buhay mo sa Diyos, which is unstoppable God. Sinong naniniwala ang Diyos mo, unstoppable yan? Hindi kayang pigilan ng Diyos mo para pagpalain ka. In fact, hindi kayang pigilan ng Diyos ng kamatayan eh. Hindi mo ba nakita? Andito ka pa rin? Ang tagal mo nang naglalakad sa mukha ng daigdig pero malakas ka pa rin? Hindi ka kayang pigilan ng kalaban kasi unstoppable ka sa iyo ang Diyos? Somebody say amen. Sino pong naniniwala sa finances mo, year 2013, sisirain ni Lord yung limitasyon sa finances mo? Taas mo kamay mo kung ikaw yan. Hallelujah! Yes! Ito matindi. Sinong naniniwala, sisirain ni Lord yung limitation mo sa ministry mo? Hindi ka na G2, hindi ka na G3 sa cell mo, G12 ka na talaga. Sino naniniwala magkaka-12 ka talaga? Sino naniniwala hindi patuloy ang paglilingkod? Wawasakin ni Lord yung limitation mo sa ministry mo. At ito pa matindi, sa pamilya mo, may limitasyon pamilya mo eh. Somebody say amen. Mas kilala niyo po pamilya niyo kaysa sa akin. May mga limitasyon ng pamilya natin. May limitasyon ng anak natin. May limitasyon ng asawa natin. May limitasyon ng mister natin. May limitasyon yan eh. Sinong naniniwala 2013 sisirain ni Lord yung mga limitasyon na yan? Amen? At ito po, ay, Diyos ko, ay, nakaintindi po si ma'am. Ito pa malupit. Sabi mo sa katabi mo, yung ugali mo. Hindi, huwag ka matakot sa kanya. Nasa church ka naman. Hindi ka sasaktan siya mo. Yung ugali mo, sabi mo, wawasakin ni Lord yung limitasyon mo dyan. Amen? Palakpakan natin si Lord! Woo! Yung init ng ulo, yung pagiging sensitive, yung pagiging mahina, may mga ugali tayong, pasinin nyo to. Pag may nasabi sila isang salita sa'yo, sinasabihan ka nila, pero pag nagpatong-patong, bubukal na ka na.
Sinong naniniwalang sisirain ni Lord yung limitasyon mo sa ugali? Na? Woo! Hallelujah! Ito pa malupit. Yung limitasyon mo sa trabaho mo, ang tagal mo na sa trabaho mo, promosyon mo na, aalisin ni Lord yung limitation dyan. At sa pag-aaral mo, dati lagi ka lang sakto, no? Ngayon, magiging top notcher ka, magiging cum laude ka. Amen? At ito matindi, sa negosyo mo. Sisirain ni Lord yung limitasyon sa negosyo mo. Ayoko po'y kuharin, Ang sabi po ni Lord, yung limitasyon mo sa negosyo mo, aalisin niya, itataas na yung negosyo mo. Amen? Yung magninegosyo ka, hindi mo na po problemahin yung puhunan, mo na pidurut-duruting puhunan. Itang magnegosyo ka, mo na pamahid sulo kuryente, magnegosyo ka, panipon mo niya mo. Amen. Tapos palakpakan po natin si Lord dyan. Year 2013 po, sabi natin, unlimited. Kung sabi natin, unlimited! Sino excited sa 2013? Ang sabi pa naman ni Lord, kung anong pinag-uusapan nyo, yun na aking gagawin. You see, 2012 naging maganda. Ako po, pinapasalamatan ko si Lord sa 2012. Ang nangyari po sa 2012, pansinin nyo, dito na lang po, na-expand ng church. Tama ho ba? Sa simbahan po namin, naging up and down ng simbahan. Ginawa namin auditorium, pa-slide po yung sa itaas. Tapos nakapagawa kami ng 4 na encounter sa buong taon. Nakapagdalawa kaming re-encounter. Nagpunta kami ng mga conferences. At ito matindi po yung multiplication sa simbahan doon. No, ang sarap ng 2012 Pero pinapasabi ni Lord sa amin, no, mas maganda ang 2013. You see, look at this. Yung anointing, yung blessing kahapon, tapos na po yan. Kung nalalakihan ka pa sa nangyari kahapon, wala kang ginawa ngayong araw. Sana ka. Ibig sabihin, kung malaki yung accomplishment mo kahapon at nalalakihan ka, yun na lang ang pinag-uusapan mo sa araw na to, wala kang ginawa ngayong araw na to. Amen. Ibig sabihin, tapos na yung 2012. Kahit gano'n po kaganda yan, tapos na. Amen. At 2013, doon ka mag-focus. Kasi 2013, ibigay mo yung the best mo, isasagad ka ni Lord dyan. Amen. 2013, say mo, akin ang 2013. Hallelujah. Woo! Ay, dito na po yung main text. Introduction ko lang po yan. Puntahan po natin si Lord sa Genesis 15. Yeah. Sabi natin, anointing. Sino rito yung gusto ng anointing for 2013? Palakpakan mo ng matindi si Lord. Mapapansin niyo po, lagi po ako nagpapapalakpak. Tama ba? Dalawang bagay po yan. Spiritually, pag pumapalakpak ka, pinupuri mo sa Lord, bumababa ang blessing. Ikalawa naman po, mentally, naaalis ang nervous ko pag pumapalakpak kayo. Amen? Kapag ninervous ako, puro impyerno na lang po ang sasabihin ko. Puro isusuka ka ni Lord, puro ganun yan. Kaya palakpakan natin si Lord. Yan. Genesis 15, verse 1 to 7. Hindi mo mahirap hanapin ang Genesis pag hindi mo nakita, may problema ka sa buhay mo. Malaki problema mo pag hindi mo nakita Genesis. Amen? Tignan mo nga yung katabi mo, baka tinignan pa table of contents niyan. Which is wala namang masama. Amen? Pero may problema ka pag hindi mo nakita Genesis. Amen? Yung chapter 15, yung malaki yan, makikita mo malaking number 15. Yung maliliit verse po ang tawag dyan. Amen o ba? Is the Lord. Sometime later, the Lord spoke to Abram in a vision and said to him, "Do not be afraid, Abram, for I will protect you and your word will be great." Para kunin nga natin sa NIV natin kunin. Sabi dito, NIV natin kunin. Ito, after this, the word of the Lord came to Abram in a vision. Somebody say vision. Do not be afraid. Ito, sana bukas espiritu mo. Sana po talagang on fire ka ngayon. Pinapasabi ni Lord, do not be afraid of 2013. Huwag kang mag-alala sa 2013. Minuna ni Lord kaya. Amen? Abraham, look at this. I am your shield. Your very reward. Para bagang sinasabi ni Lord, huwag kang mag-alala. 2013, hindi kotse, hindi bahay, hindi kalusugan ng blessing mo. Ako mismo blessing mo, sabi ni Lord. Ay, yes, Lord. Yun nakuha niya. Amen? Hindi pera, hindi material ang blessing mo. Si Lord mismo ang blessing mo. Philippians 4:13, si Lord mismo anointing mo. To make it more grand, nung last Sunday po, nag-preach ako dito. After ko mag-preach, pumunta ako ng SM. Binili ko po ng libro yung aking mga 12 disciple. Binigyan ko sila ng mga regalo. In fact, nakita ko si Colleen tsaka si
Chile. Pumunta ako doon sa Genevieve, pumunta ako sa Guest, pumunta ako sa Tabi, pumunta ako sa Forever, pinunta ko yung mga butik na pambabae. Pumunta ako sa Lasa, pumunta ako sa Mona Kiki. Hinahanap ko ng regalo yung asawa ko. Yung maganda kong asawa. Wala akong makitang regalo na aangkop sa kanya. Hindi sapat ang SM para bigyan siya ng regalo. Kaya ang ginawa ko nung pag-uwi, bumili na lang ako ng ribbon na maliit. Niribon ko sarili ko. Sabi ko, hindi ko makita ang regalong babagay sa'yo. Kulang ang resources ng mundo para bigyan ka ng regalo. Ako ang regalo mo. Buksan mo na ako. Sabi ko rin. Amen. Ganon yung ibig ko sabihin. Sabi ni Lord, hindi sapat ang mundo para regaluhan ka. Ako ang regalo mo, sabi ni Lord. Hallelujah! Amen! Ang ginawa ng aking asawa para siyang tigre, I'm gonna open you. Sabi niya gano'n sa akin, no? Sabi ko, wait for Baguio, wait for Baguio. Sabi niya gano'n. No? At ito matindi, verse 2. Ito, but Abraham replied, oh, sovereign Lord, what good are your blessing when I don't even have a son? Since you've given me no children, Eliezer Damascus, a servant in my household, will inherit my health. Pambihirang Abraham ito. Nananda ka, Lord, ano? Ikitse, nananda ka, Lord, anak yung buriku. Nananda ka, Lord, pera yung buriku. Nananda ka, Lord, balay yung buriku. Can you see that? Sabi niya rito, but sovereign Lord, what can you give me? Since I remain childless. Amen. Mapagsik mo ito. Sana makita nyo. Sabi ni Lord, ako lang kasama mo, sapat na. Pero sabi ni Abraham, nananda ka, Lord. Amen. And let's go on. Ang sabi niya rito, you have given me no descendants of my own, so the one of my servants will be my hire. Verse 4, then the Lord said to him, no! Sabi natin, no! Sabi ni Abraham, Lord, yung alipin ko, magiging anak ko. Limited mindset eh. Amen? Limited mindset si Abraham dito. Gusto niyang kunin yung destiny niya sa pamamagitan ng sarili niya. Tama ba? Ulitin ko, wala akong masama doon. Magaling ka. Sabi mo, magaling ka. Pero iba pagkasama mo si Lord. Mas matindi ka. Amen. Kaya ang sabi ni Lord dito, then the Lord said to Abraham, no, your servant will not be your heir, for you will have a son, your own, you will be your heir. Sabihin mo sa katibi, may sarili kang blessing. Sinong naniniwalang hindi kayang nakawin ng katibi mo yung blessing mo? Hindi kayang nakawin ng karamdaman. Hindi kayang nakawin ng kasalanan ng ibang tao ng panahon ang blessing mo. Ang blessing na para sa'yo, hindi pwedeng nakawin yan. Kaya, Diyos ko. Sabihin mo sa katabi mo, hindi mo pwedeng kunin blessing ko. Sinong naniniwala, yung boyfriend mo kahit wala pa, hindi kayang nakawin yan sa'yo? Sinong naniniwala yung girlfriend mo, specifically, DJ, word ng Lord kaya kayo ni DJ. Sinong naniniwala, yung girlfriend mo kahit wala pa siya ngayon, hindi siya kayang nakawin sa'yo? Amen? Alam niyo ho, ang daming dumaan na babae sa buhay ko, sinaktan nila ako, minaltrato nila ako, winasak ang puso ko. Hindi nyo lang alam anong sakit ang naramdaman ko sa mga babaeng yan. Pero hindi nila ako nanakaw sa aking asawa. Amen? Kaya kasal kami, mag-enjoy kami. Hallelujah! Kung kasama mo asawa mo, sabihin mo, pasalamat ka, hindi ako nanakaw sa iyo. Amen? Hallelujah! Diyos ko po. Somebody say amen! Hallelujah! Woo! Hallelujah! Nyaman po ating asawa, ne? Karen po nga lang asawa. Ay, Diyos ko. Sabi ang malapit na. O kung 12 years old ka, malayo pa yan. Delikado tayo dyan. Amen, no? At tapos sabi niya rito, verse 5, then the Lord, tignan niyo po to, then the Lord took Abraham outside to him. Look up into the sky and count the stars if you can. That's how many descendants you will have. And Abraham believed the Lord, and the Lord counted him as righteous because of his faith. Woo. Verse 7, then the Lord told him, I am the Lord who brought you out of Ur of the Chaldeans to give you this land as your promise. Ito malupit. Nagduda si Abraham, pero hindi mapigilan si Lord. Ali, lumuwal ka keng tent mo. Ano? Tignan mo, ang liit ng tent mo, ang liit ng mundo mo, ang liit ng pananaw mo, ang liit ng faith mo, ang liit ng plano mo, ang liit, Abraham. Halika, lumabas ka sa tent mo, lumabas ka sa lungga mo. Iyan ang pangarap, sabi ni Lord.
Nung nakita ni Abraham, wow, Lord! Bilangin mo nga, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Saan na kasi ako, Lord? 2, 4, 6, 8. Lord, bak mahina. 3, 6, 9. Lord, paano ba? Add even ba? Paano ba, Lord? Sabi niya ganon. Nung nakita niya, yan ba yan? Ang pangarap ko sa iyo, sabi niya, redemption at extravagant blessing. Amen. Hindi pumayag si Lord, napigilan siya ni Abraham para i-bless siya. Pinipigilan ni Abraham si Lord. Pero sinong naniniwala, unstoppable ang Diyos mo para pagpalain ka? Luyo! Ito pa malupit. Kung nanay ka, kung tatay ka, angkinin mo to, unstoppable pamilya mo. Kung estudyante ka, palapahan natin si Lord for that. Kung estudyante ka, angkinin mo, unstoppable ka. Yung para bagang ang test is 1 to 100. Ano to? Test ba to? 1 to 100 lang? Wala bang 1 to 300 or something? Yung unstoppable ka. Hindi yung nakatakip na yung sagot niya, unstoppable ang mata mo. Hallelujah, praise the Lord. Eh, B siya, C siya. Ano kayang tama, Lord? Give me wisdom, Lord. Discernment of spirit. Ito na lang, Lord. Sa pangungupi, unstoppable ka. Amen. Sino naniniwala sa mga negosyante? Hindi ka limitado sa puhunan mo. Hindi ka limitado sa season. Kung ikaw ay isang negosyante, unstoppable ka. Ang sabi ng lola ko po ako, tatabag nyo kanya na ako, yung pakadakalang paninda, banta lang matagan. Kabirabrin, pegiba na ako. Ing kasampal tayang ko, kung nanong seli ko bagyo, misalike niya, pambihirang pananampalataya yan. Ibig sabihin, kung dati, bumibili ka ng 3 balyan na ng bangus, ngayon ginawa mong 5, paano mabebenta yung 5? Basta ang pet ko, kung ilan binili ko, yun ang mabebenta. Parang ganun yan. Amen. Sinong naniniwala na sa negosyo mo unstoppable ka? Hindi ka kayang pigilan ng utang na karamdaman. Sino naniniwala dyan? Apoy, ang kininmesi mo, unstoppable kami. Pansinin niyo to, yung simbahan, ana ng ditak, ana ng dakal. Pero tignan niyo, matatag pa rin. Sino naniniwala unstoppable ang simbahan na to? Halakbakan mo si Lord, Diyos ko. Ikaw lang eh. Ikaw lang sapat ng testimony. Ang dami mong pinagdaanan eh. Ang daming nanloko, nanira sa'yo. Ang daming gamot, ang daming doktor, ang daming demonyong nanira sa'yo. Pero hindi mo ba nakikita? Madapa ka man ng 7 beses, ikaw patuloy na tumatayo because you're unstoppable. Oh, so, ang ibig sabihin ng unstoppable, may pipigil sa'yo. Pero kahit pigilan ka, hindi ka mapigilan. Ulitin ko, ang ibig sabihin ng unstoppable, may pipigil sa'yo, pero hindi ka lang kayang pigilan. Amen. Amen. At ito matindi. Si Abraham dito, nung natanggap niya yung pangarap na to, alam, you know the story, di ba? Alam niyo kwento, naniwala siya, pagkatapos after 25 years, nakita niya ang anak. Pero nangailangan siya ng 5 anointing. Sabihin natin 5 anointing. Handa ko ba kayong malaman yung 5 anointing na yan? Sabihin natin, I can do all things to the anointing. Number 1, kailangan may anointing ka to dream. Mabilis lang po ito. Number 1, kailangan anointed ka para mangarap. Hindi lahat ng tao marunong mangarap. Halos lahat ng tao ngayon, kontento na kung asan sila. Kapag natuto kang mangarap, nagiging unstoppable ka. Ito malupit. Hindi, wala ka pa sa destination mo. Akala ng mga tao, pag naabot mo na yung certain posisyon, certain bahay, certain pag-aaral, akala nila ang isang pangarap ay destination. Hindi ho. Ang buhay, hindi destinasyon. Ito isang proseso, ito yung paglalakbay. Kung asan ka ngayon, you must keep dreaming kung asan ka. Kasi para sa akin, ang taong may pangarap, hindi namamatay. Amen. Si Abraham, binigay yung pangarap, 75 years old siya. Nung nangarap siyang magkaanak, hindi siya namatay. Ang sabi ng Bible, nabuhay pa siya ng 125 years. Matanda na to eh. Amen. Kapag nangangarap ka, hindi ka namamatay, hindi ka napapagod, lalong hindi ka sumusuko. Kapag wala kang pangarap, kontento ka na kung asan ka. Kapag wala kang pangarap, lagi kang stressful, lagi kang pagod, lagi kang weary, lagi kang negative, walang pangarap eh. Pero kapag may pangarap ka, hindi ka marunong mapagod. At kapag napapagod ka, lumalakas ka kagad. Pag nangangarap ka, hindi ka nanatili sa isang lugar. Patuloy ka nag-i-improve. Can I get an amen? Ano bakit ko po sinabi yan? Kailangan year 2013, punuin mo ng pangarap yan. Hindi pwedeng, Lord, redemption, Lord, extravagant blessing. Ano ba yan? Ano ba yung pinapangarap mong yan? Amen. Ako po, isa lang pangarap ko eh.
Ngayon 2013. Kung bibigyan ako ni Lord ng one dream, one lang, one. I focus on one thing. Kasi ang ginawa ko po ngayon, nag-focus lang ako sa one. Ang focus ko po ngayon, 144 cell leader. Hindi po cell member, hindi po disciple. 144 cell leader po ang pangarap ko, ang goal ko, ang one thing ko ngayon 2013. Pastor, bakit ganon? Hindi po ba pangarap magkaanak? Pangarap yumaman, umunlad? Kaya nga po gusto ko yung pangarap ni Lord. May isang kwento, true story, nangyari to sa his life. May isang pastor doon, yung lote i-donate sa church. Ngayon, dinonate yung lote sa church, yung simbahan, pinagawa yung church, yung building. Ngayon, after ilang ewan ko anong nangyari ng issue, nagka-issue, kinukuha ngayon, nung may-ari ng lote, yung lote. Problema, may simbahan na. So, issue yan. So, ngayon, yung pastor, hindi alam ang gagawin, nasa prayer works kami, lumapit siya sa isang attorney ho sa his life. Tinulungan siya nung attorney, ngayon ongoing pa yung process, hindi pa ho tapos, ongoing pa. Alam niyo yung manambayad sa attorney, mahal ho. Di ba? Ngayon, nung ongoing na yung process, yung pastor, humingi siya ng love offering sa simbahan para bigay siya sa attorney. Nung nakaipon yung pastor, nung isang prayer works, pinuntahan niya yung attorney, sabi niya, attorney, salamat po sa tulong niyo, paano kami kung wala kayo? Salamat po at sa nagpapagamit kayo sa Diyos. Attorney, hanggang magkano mo po tanggapan niyo lang yan? Binigay yung Sabi nung attorney, pastor, wag po, sabi niya, ayoko po kakanya na nana. Bakit po? Hanggang magkano mo po, pastor, itapinane. Hanggang magkano rin, Napumuri, sabi, nana. Tanam ko lang po pasibay kay simbahan, nana. Kasi po, itang sahop gawa ko kaya kayo, patsay kayo mig-bless hanggang magkano mo, Eyo po, yung tapatan, patsay Lord yung mig-bless ka ako, Amen. Pambira, may makasingko ka rin, Ibig sabihin nito, hindi niya kinuha yung pera kasi pag kinuha niya yun na blessing niya. Gusto niya si Lord mag-bless sa kanya. Sinong naniniwalang hindi kayang tapatan ng tao yung pagpapala ni Lord sa buhay mo? Amen! Kaya ang sabi ni Lord sa akin, i-desire mo yung desire ko. Kasi pag dinesire ko yung desire ni Lord, hindi kayang tapatan ng sarili ko, yung galing ko, yung anointed ko, yung anong meron ko, yung giftings ko, yung pagpapalang ibibigay sa amin ni Lord. Amen! So I have this dream. Alam mo, pag may dream ka, nag-aapoy ka, nakakahawa yan. Lalo na po, sana po maintindihan niyo ako mga nanay at tatay, pag may pangarap po kayo, mamaksing lang ang anak kayo. Pag may pangarap kayo, yung bahay mo nag-aapoy. Lagi kayong masaya. Kahit anong problema, pag may pangarap ka, hindi ka may tutumba. Kahit ilang potipara pa dumating, kahit ilang slave master pa dumating, kahit ilang kulungan pa dumating, kamukha ni Joseph, pag may pangarap ka, unstoppable ka. Amen? Year 2013 po, huwag kang papasok ng walang pangarap dyan. Mangarap ka. Lalo na kung magulang ka. Ang magulang, tandaan niyo po ito, tingnan niyo po ito, ang magulang pag walang pangarap mga anak niya. Somebody say amen. Sabihin mo sa anak mo, mangarap ka. Magkakabahay ka, magkakasasakyan ka. Kayong tatlo, mangarap kayo. Magkakabahay, lupa, sasakyan kayo. Pag matanda na ako, every month, lipat lang ako sa inyo. Ihanda niyo yung 10,000 ko buwan-buwan. Pangarap yan Sino pong mga nanay, sino gusto ng ganyan? Lakasan nyo para marinig ni Lord. Hallelujah. Mga anak, narinig nyo ba yan? Amen. Dapat sabi mo, puno ka dapat ng pangarap. O yan, balay na. Patay. Sabi mo, puno ka ng pangarap. Sabi mo. Amen, no? Alam niyo po, kailangan medyo powerful ka pag nagsalita ka Amen? Pag may pangarap, eto pa matindi. Lagi ko po sinasabi to. Sa mga matatanda, hanggat may pangarap ka, wala kang karapatan manghina. At ito matindi. Where there is a dream, there is a provision. Pag nangarap ka, si Lord ang susustento sa pangarap mo ngayon. Amen? Sabi natin, anointing to dream. One more time, anointing to dream. Hallelujah. Ito matindi. Sa negosyo mo, mangarap ka. Huwag kang makontento kung nasan ka sa negosyo mo. Amen? Say amen. Unti-unti mong itaas. Ako yung asawa ko po ngayon, ito malaking problema ko Nag-enjoy siya masyado sa negosyo Kaya ako, ang pangarap ko naman this 2013, gusto ko na siyang papag-resign sa negosyo niya. Gusto ko muna siyang ibahay para makapag-beauty rest siya, para ma-prepare yung magaming yung kanyang baby. Problema, nag-enjoy siya masyado sa negosyo niya Nagsimula lang siya ng plastic, yung mga plastic sa palengke, yung mga nagtitinda, bumibili sa kanya. Tapos nangarap siya, nagbumili na siya ng mga styrofoam, ng mga straw, ng mga styro, ng mga cups, ng mga... Tapos ngayon, dinagdagan niya pa. Nagtitinda na siya ng mga bibingka, ng mga kung ano-ano. Nung isang araw po, pumunta ako dyan sa Santa Monica, ng magtindang kalame. Nag-order kami ng una, 30, tapos 50, Kumukuha siya ng mga prutas. Hindi siya tumitigil sa pangangarap sa negosyo niya.
Nagtitinda siya ng mga barbecue on stick, yung mga nakapak, no? Nagtitinda siya ng melon. Kulang na lang, itinda niya po ako eh. Amen? Abay, nung isang araw, sabi niya, sama ka sa akin. Saan tayo pupunta? Sabi ko, sumama ka lang. Sabi niya, abay, nung dinala ako sa mall, pumili ka kahit anong gusto mo. Ano? Sabi ko gano'n. Abay, pumili ako, dalawa. Huwag kang gahaman, isa lang. Sabi niya gano'n. Amen! Somebody say, palaban natin si Lord. Sa studies mo, abay, mangarap ka naman. Huwag kang mag-aaral na banta mayari mo. Amen? Dapat mangarap ka yung talagang honor, top notcher ka. Yung kung 10 kayo, top 9 ka, di ba? Amen? Mangarap ka naman. Sabi sa atin, mangarap ka. Ito pa hindi sa ministry mo, mangarap ka naman. Huwag ka lang G3, di ba? Huwag lang G3, huwag lang 3 cell member. Mangarap ka ng 12. Because dreams are the language of my spirit, ang sabi ni Lord. Ang taong nangangarap, nakakausap ako. Alam niyo ho, nagkaroon ako ng dream eh. Sa panaginip ko, kinausap ako ni Pastor Oriel. Sabi niya, Gerald, mag-preach ka. Opo, Pastor. Tapos dumating daw si Pastor Cesar. Gerald, mag-preach ka. Sabi niya, Spanish po siya, may translator. You preach the word, sabi. Tapos may nakita ako, 3 stage. Tapos sabi ko, Pastor, may ninam ko ako. Sabi ng Pastor Cesar, Pastor, mag-preach ko ano. Ako may nakita kong along stage. Nalapurat ang along stage. Luzon, Visayas, Mindanao, diyan. May makasing, hallelujah. Sabi ko, but after 1 week, pasabi ng Lord, that ang along stage, God the Father, God the Son, God the Holy Spirit. Hallelujah. Abay, nung isang araw, mentoring, nananahimik ako. Sabi ni Pastor Mark, ikang mag-testimony ka na mga yan. Pinag-testimony ako dun sa mentoring ko, sa his life. Bira, 3,000 tao yung dun eh. Kinapalang ko mukha ko, mabuti na lang, nakapantulan ako, nanginginig ako eh. Abay, naghanap yung dream. Isa na lang po yung hinihintay ko, si Pastor Cesar. International yan. Amen. Tapos si Pastor naman ng Maynilap, inablasan ako, Pastor. May kayo ni Maynilap po. Nano po ito, Pastor, ako mga yan. Igit kay Pastor, inaos na ako, pasalinit ang metong nga building, hallelujah! Excited kayo. Si Ate Leslie, na naginip daw siya, meron daw magandang babae, parang galing sa ibang bansa, Europa yata. Kausap siya, nagtitinda siya, hindi ko alam kung ano yun. Amen? Abay, pag nangangarap tayo, ibig sabihin, buhay ka. Tanungin mo ngayon katabi mo, mabiya ka. Amen? Huwag kang mangarap na mabayad yung utang, magaganap yan. Amen? Mangarap ka ng malakihan, yung hindi mo kaya, yung pan-Diyos baga. Amen? Huwag kang mangarap ng posible, yung imposible nga eh. Kaya nga, to dream the impossible. Kaya nga, dream yan eh. Amen? Alam nyo, iba pag may pangarap, excited ka. Lalming kasipin mo, na-excited. Yeah, kung dalaga, binatay, sabi mo, ikaw ang pangarap ko. Yeah? Kung lalaki yan, delikado, huwag delikado yan. Amen? No? Sabi mo, anointing to dream. Sabi mo sa katabi mo, anointed ka para mangarap. Si Abraham ho, nangarap. At si Abraham, ito matindi, tignan niyo po ito, nangarap si Abraham na magkakaanak. Nung nangarap siya, pati si Sarai na anak, na asawa niya nangarap. Kasi ninyo, di ba? Pag nangarap ang lalaki, mangangarap ang babae. Nangarap silang dalawa eh. Marami silang problema, ibinigay niya yung alipin niyang si Hagar, pinasiping kay nagkaroon ng third party, pero hanggat may pangarap yung mag-asawa, hindi maghihiwalay yan. Hindi mo mapapabagsak yan. Naghirap sila eh. Tama ba? Iniwalay sila kay Lot, nagkaroon ng digmaan, kinidnap si Lot, hinanap niya eh. Pero ang taong may pangarap, ang pamilyang may pangarap, hindi mo mapapabagsak yan. Ang pinakakawawang pamilya, hindi yung walang bahay, naputulan ng kuryente, walang pera. No? Ang pinakakawawa at mahirap na pamilya, yung pamilyang walang pangarap. Amen? 2013, mitingin mo pamilya mo, mangarap tayo. Ito ang pangarap ko. Anong pangarap mo? Anong pangarap mo, anak? Anong pangarap mo, anak? Pansinin nyo, 3 years old, what's your dream? I want to be a doctor. 3 years old eh. Di ba? What's your dream? I want to become an astronaut. Anong dream mo? Gusto ko maging Batman. Di ba? Oh, buti pa yung bata eh. Tayo kasi tumanda na eh. Amen. Yan sabi ni Lord, ang childlike faith lang. Amen? Sabi mo, anointed akong mangarap. Number 2, dapat anointed ka to believe. Hallelujah. Somebody say amen. Hindi mo lang, pasinin nyo to. I hope, wala rito ng ganon. Habang nagpipreach ako, may naniniwala. Habang nagpipreach ako, totoo kaya to? Gwapo lang, mataba lang to, pero hindi totoo sinasabi nito. May mga, pasinin nyo. Hindi lahat ng tao kayang maniwala. Kailangan anointed ka to believe eh.
Hindi dahil Kristiyano ka, naniniwala ka eh. Naalala nyo ba? Nasa bangka si Pedro, si Santiago, si Juan, si Mateo, si Luke, at yung best friend nila, si Judas. Naalala nyo ba yan? Di ba? Tapos si Kristo naglalakad sa tubig. Naalala nyo yan? Tapos sabi nila, multo! Sabi nila kay Lord. Disciple ito ha. Tapos sabi ni Pedro, Lord, kung ikaw yan, hayaan mo maglakad ako sa tubig. Ang sabi ni Lord, Peter, come, sabi niya. Dosing disciple nito, si Pedro lang ang may anointing para maniwala. Siya lang ang naglakad sa tubig. In fact, ininggan niya eh. Sabi niya, James, halika. Mateo, sama ka sa akin. Diyan, sama ka, lakad tayo sa tubig. Sabi nila, pare, baliw ka ba? Tubig yan eh. Ba't ka maglalakad dyan? Eh, si Lord naglalakad. Lord ka ba? Tama ba? Tapos sabi niya, uy, tara, lakad tayo. Bartimeo, Philip, lakad tayo. Judas. Ay, wag na Judas. Wag ka sasama sa akin, Judas. Yeah. Pasinin nyo, ilan na naglakad sa 12? Isa lang eh. Lahat sila Kristiyano, lahat nakarinig kay Kristo, lahat nakita milagro ni Kristo. Pero isa lang yung may anointing para maniwala eh. Sino kaya sa church na to ang may anointing para maniwala kay Lord? Halabaw mo si Lord. Woo! Diyos ko po. Sabi natin, I believe. Sinong naniniwala 2013 sa'yo talaga yan? Diyos ko po. Diyos. Ay, Lord. Ito matindi. Sabi mo sa katabi mo, 2030 na. Tunay medyo ting lumani, 2030 na. Mapapanganga ka lang sa akin, sabihin mo. Ipapark ko dyan yung bago kong crosswind sa kanya. Okay, no? Pupunta ka sa bagong grocery namin, ha? Tingnan mo, wala siyang kabilib-bilib sa'yo. Hindi naniniwala sa'yo. Sabihin mo sa kanya, wala kang bilib eh, sabihin mo. Amen, no? Sinong naniniwalang uunlad tayo? Magpapatayo tayo ng sariling airport natin. O Diyos ko, sobra naman yan. Amen, no? Kailangan anointed ka to believe. Kasi tandaan niyo po ito, kapag believer ka, unstoppable ka. Amen. Ito matindi, huwag kang mag-alala pag walang naniniwala sa'yo. It means, totoo yan. Matakot ka pag naniniwala sila. Amen. Kailangan year 2013, anointing ka. Tignan niyo sa Bible, si Bartimaeus, naniwala ito eh. Unstoppable ito eh. Ang tagal niya na naging bulag. Pwede naman sa kontentong bulag na lang. Sinilang akong bulag, mamamatay akong bulag. Pero unstoppable ito eh. Lord, 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 Lord. Ninang ka ng Lord. Kangye mo, kasigla mo ka na. Nandun ka pa, ho. Okay na, nakasura boses sana. Alam niyo, sabi ng asawa ko, naniniwala ka bang mahal kita? Oo naman, sabi ko. May sasabihin ako sa'yo. Di ba, an open rebuke is better than a hidden kiss, ang sabi niya. Ano yan, sabi ko. Pag nagpe-preach ka, nabe-bless talaga ako, sabi niya. Pero pag nagkanta ka, lumalayas ang Holy Spirit, sabi niya. Pag nagkakanta sila, huwag mo nang sabayan. Groanings ka na lang. Kunin mo na lang din sa, Pasinin niyo po, yun lang ginagawa ko. Kasi nakakasira daw ng anointing eh. Pag kinanta ko yung, how great is our God, sing with me. Kaya ayaw magkanta pala, wala sa tono. Mga immature kayo, worship kahit wala sa tono. Hindi, masakit talaga sa tenga eh. Kaya sabi ng asawa ko, ang pangit ng tinig mo, nakakabulabog ka. Sabi niya, mag-preach ka na lang. Sabi ko, nakaka-encourage ka talaga, sabi ko. Amen. Ayun po matindi. Abay, masarap naririnig yung totoo eh, di ba? Nalaman ko na tuloy. Pero paminsan-minsan, hindi ako mapigilan, unstoppable, nakakanta pa rin ako. Si Bartimaeus, ganun eh. Namumulabog ito eh. Lord, 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 Son of David, Lord, Lord. Amen? Unstoppable, naniniwala. Ang taong naniniwala, kahit nasa kabulatan siya, nasa madilim, kahit pangit na buhay niya, as long naniniwala, may pag-asa yan, hindi susuko sa buhay yan. Amen. At ang sabi ni Lord, do you believe? I believe, Lord, na makakita ako. May anointing siya to believe eh. Wala siyang pera, wala siyang koneksyon, wala siyang kaibigan, wala siyang pamilya, pero may anointing siya para maniwala. Sayang ang Bible mo pag wala kang anointing maniwala sa sinasabi ng Bible mo. Ang sabi ng Bible mo, lahat ng hawakan mo pagpapalain. Sabi ng Bible mo, ikaw at ang pamilya mo ay maglilingkod sa Diyos. Sabi ng Bible, pupunta ka sa iba-ibang lugar. Ang sabi ng Bible, ginawa niya ni si Eva para sa'yo. Ang sabi ni Lord, siya'y nagpakahirap para yumaman ka. Hindi lang binabasa yan, bro. Pinapaniwalaan yan. Kailangan anointed ka to believe. Amen. Sabi natin, I believe! Ulitin ko po, when you believe, nawawala limitasyon. When you believe, walang imposible. Amen? Pwede bang maniwala ka sa anak mo na yan ay titino? Maniwala ka sa anak mo na siya'y magtatagumpay?
Maniwala ka sa sarili mo na makukumpleto mo ang cell group mo. Maniwala ka na uunlad, gagaling nga asenso ka. Ito ang pinaka-imposible. Maniwala kang gaganda ka. Amen. Sabi sa mo, maganda ka na? By faith? Amen. Hallelujah. Palaban natin si Lord. 2013, dapat anointed kang mangarap. Anointed ka maniwala. And number 3, 5 lang po to, anointed ka to transform. Dapat year 2030, anointed ka para magbago. Amen. Sabi natin, anointing to transform. One more time, anointing to? Sabihin niyo with power. One more time. Para po kayong nagtatangs. Huwag po kayong magtangs, may panahon sa tangs. Sabi natin, transform. Sabihin niyo with power, transform. Kasi si Bartimaeus, Lord, Lord, Lord. Hindi po damdaman Lord yan. Amen. Lord, Lord, Son of David. Ang sabi niya. Amen. Sabi natin, transform. Kailangan 2013, anointed ka para magbago. Yung ugali mong pangit, abay anointed ka magbago. Lako mo itang katwiran, makanini na ako mo, hindi ho. Amen. Kailangan 2013, yung pangit na ugali mo, pangit na mindset mo, pangit na salita mo, pangit na motibo mo, abay may kakayahan ka to transform. Si Abraham dito nag-transform eh. Binago ni Abraham yung pangalan niya. Abraham, ginawa niyang Abraham. Si Sarah, ginawa niyang Sarah. Si Abraham dito, willing siyang umalis sa dati niyang lugar. Willing siyang iwan ng dati niyang baryo. Si Abraham dito, willing siyang baguhin ng mga kaibigan niya. Si Abraham dito, willing baguhin ang ugali niya. 25 years, binago siya ni Lord. Amen. Pansinin niyo to. Pansinin niyo to. Kailangan unstoppable ka sa pagbabago. Kasi minsan gusto mo naman magbago. Basahin niyo po ito. Romans chapter 7, 21 to 25. Tingnan niyo po ito. Tingnan niyo po ito. Hallelujah. Romans 7, 21 to 25. Sino po nape-bless? Romans 7, 21 to 25. Ang sabi rito, hallelujah. Nakita na ho ba? Sige po, hintayin ko po kayo. Hallelujah. Oh Lord, give you praise. Ang sabi po dito, so I find this law at work when I want to do good. Evil is right there with me. Para pwede ba natin gamitin sa NLT? NLT, mas yan, NLT. Sabi, I have discovered this principle of life that when I want to do good, I do what is bad. Nawawala yung dito ka. Yan, Romans 7:21. Pagpaumanin niyo po, Romans 7:21. Si Pablo po ito, again, si Pablo ito. Ang sabi niya, I have discovered this principle of life that when I want to do good, what is right, I inevitably do what is wrong. Pansinin yan. Gusto niyang gawin yung tama, pero ba't nagagawa niya mali? Gusto niyang gawin yung tama, pero hindi niya mapigilan yung mali. Ayaw niya magkamali, pero nagkakamali siya. Si Pablo yan. At ang sabi niya rito, I love God's law with all my heart, but there is another power within that is war at with my mind. This power makes me slave to what is sin that is within me. Thank you. What a miserable person I am. Who will free me from this life that is dominated by sin and death? Ang sabi ni Pablo, gusto kong bumait, pero di ko magawa. Amen. Sino rin ganyan? Amen. Ako po, honestly, I'm a true person. Talagang gusto kong gumawa na maganda. Minsan pumapalpak talaga eh. Naranasan niyo ba yan? Minsan talaga makakaya ka? Kahapon lang, Diyos ko, yung pamangkin ko, si David. Michelle po kasi, Chuy Hospital yan, mga anak eh. So, umuwi si Marlon, inuwi si David, kumuha ng damit. Si David, iyak ng iyak. Iyak ng iyak, gusto sumama sa hospital, hindi naman pwede. Umalis na si Marlon, kinuha ko, tama na. Ayoko sumigaw, pero sumisigaw na pala ako, hindi ko napapansin. Tama na. Kaya niya, pachekinan niya niya. Diyos ko, patawad, Lord. Tama na. Anong gusto mo? Bandang talwi. Yan ang mali ako, sorry kayo. Napasin niyo na ba yan? Naranasan niyo na ba yan? Yung nagkamali na asawa mo, ikaw pa humingi ng sorry minsan. Amen, no? Si Pablo, yun eh. Gusto niyang gumawa ng maganda. Ayaw niyang magkamali, pero yung pangit ang nagagawa niya. Ang sabi niya in verse 24, oh! Sabi natin, oh! Sabihin mo parang call center ka, oh!
bilugin mo ng konti. Oh! What a miserable person I am. Who will free me from this life that is dominated by sin and death? Sabi niya, paano to? Ayoko magkamali. Napaka-miserable ko. Sabi niya. Sino magpapalaya sa akin? Verse 25. Tingnan niyo. Thank God. The answer is Jesus anointing. Amen? The answer is in Jesus Christ our Lord. So you will see how it is. In my mind, I really want to obey God, but because of my sinful nature, I am a slave to sin. Ang sabi niya dito, alam ko na ang solusyon kung paano ma-transform, unstoppable through the anointing. Sabi niya, through Jesus Christ. Jesus Christ. Christ means anointing. Para unstoppable ang pagbabago mo, kailangan anointed ka para magbago. Kailangan hinihiling mo, Lord, anoint mo ako sa pagbabago. Anoint mo ako maalis yung bisyong ito. Anoint mo ako maalis yung pangit na ugaling ito. Anoint mo ako maalis yung ganito kong mentality. Anoint mo ako alisin yung ganito kong mindset. Anoint mo ako para ialisin yung mga ganitong bagay. Anointed ka dapat dyan. Amen. May isang babae, John chapter 4, Samaritana. Nabasa nyo na yan? Si Jesus Christ na uuhaw, may isang Samaritana. Sabi niya sa Samaritana, pwede bang painom? Ang sabi niya gano'n, no? Sabi niya sa Samaritana, pwede bang painom? Ang sabi ng Samaritana, I don't know you. Ang sabi niya, excuse me, I don't talk to strangers. Sabi ng Samaritana, who are you? Ang sabi niya gano'n, no? O sabi niya, I am the Messiah, Jesus. Sabi niya, kung alam mo lang, kung sinong kausap mo, baka bigyan mo ako ng tubig mo. Sabi niya gano'n ni Lord. Si Lord, napakasuplado ni Lord. Napaka-cool ni Lord. Sabi ni Lord, kung alam mo lang kung sinong kausap mo, pag uminom ka sa akin, sabi niya, hindi ka na uling mauuhaw. Pag uminom ka sa balong yan, ang sabi niya, mauuhaw ka ulit, sabi niya. Ang sabi ng Samaritana, excuse me, paano kayo iinom? Wala ka nga lalagyan. Ay, ganun, sabi ng Samaritana, gano'n, no? At sabi niya, anong iinom? Sabi niya, anong iinumin ko sa'yo? Ang sabi niya, gano'n. Ang sabi ni Jesus Christ, I am the living water. Pag ako ininom mo, hindi ka na muling mauuhaw, ang sabi niya. Ganito gawin mo. Tawagin mo yung asawa mo, dalhin mo siya rito. Ang sabi ng babae, excuse me, miss pa po ako. Ano niya gano'n, no? Tapos ang sabi ni Lord, tama ka, miss ka pa nga. Naka-6 na lalaki ka na sa buhay mo at yung kasama mo ngayon, hindi pa kayo kasal. Ang sabi ng babae, isa kang Mesiyas. Paano mo nalaman ang aking nakaraan? Sabi niya. Ang sabi ni Lord, humayo ka, pinapatawad ka na sa iyong mga kasalanan. Umalis yung babaeng Samaritanang ito. Pag uwi niya sa baryo niyang Samaria, in-evangelize na yung buong Samaria. Ang sabi niya, come to me, ang sabi ng babae, no, Jesus, the one who told me everything. Ang sabi niya, He is God, He is our Savior, kailangan natin siya. Yung babaeng ito, ang sabi ng Bible, dati siyang, sabi ng mga scholar, yung babaeng ito, isa siyang prostitute. Tignan nyo, nung nakilala nung prostitute si Jesus Christ, prostitute siya ngayon, kinabukasan, preacher na siya. Unstoppable ang pagbabago niya. Amen. Sino rin yung gusto mong pagdating ng 2030, unstoppable ka? Yung hindi ka na makikilala ng asawa mo, puro lagi may darling, puro may honey, puro may I love you. Sa text mo may chup-chup, muap-muap. Amen? Sinong naniniwala hindi ka na makikilala ng tatay at nanay mo? Lalabas ka lang ng kwarto, nagmamano ka, kaliligo mo lang galing ng banyo, nagmamano ka. Hindi ka nila maintindihan. Matindi ang transformation mo. Amen. Sino rito 2013, alam mong anointed ka para magbago? Somebody say amen. Sabi mo sa tayo mo, anointing. One more time, sabi, anointing. One more time, anointing. No, dapat 2013 po, unstoppable ang pagbabago natin. Tama ho ba? And number 4, I'm about to end. Sabi natin, salamat naman. Anointing, ito matindi. Gugustuhin mo to. Anointing to attract favor. Hallelujah. Kailangan 2013 may anointing ka, charm ka, kapangyarihan ka para hanapin ka ng pagpapala. Amen. Sinong naniniwala 2013, lulusubin ka, aatakihin ka, bobombahin ka ni Lord ng mga pagpapala? Amen. Sinong naniniwala, oh Diyos ko po, hallelujah! Sabihin mo sa katabi mo, anointed ka para hanapin ng blessing. May mga tao talagang hindi mapigilan, hinahanap sila ng blessing.
Amen? Nung pong nakaraang araw, December 25 lang, December 25, nag-uwian na lahat ng mga tao. Pagkatapos uuwi na kami mag-asawa, manonood sana kami ng sine nung December 25. Ginabi kami alas 7 na. Sabi ko, bukas na lang. Tapos ba naman, meron isa akong disciple, sabi niya, Pastor, pwede bang makisabay pa uwi? Sabi niya. Sige, sabi ko, sabay ka. Tapos yung nasa, na kami, sabi niya, Pastor, pwede ba tayong dumaan ng Walter Mart? Ang sabi niya. Kilala ko yung disciple ko ito, mahilig magpakain eh. Sabi ko, busog pa tayo bro, sabi ko, ibang araw na lang. O sir, sige na po, sabi niya. Ako naman, sensitive ako sa ganun. Kasi sabi ko, samahan ka na, sabi ko. Nung pagdating namin sa Walter Mart, dinala ko doon sa isang tindahan ng salamin, ng eyeglasses, sabi niya, Pastor, sabi ni Lord, ibili kita ng salamin. Pumili ka na. Siyempre, pipili na ako. Hindi pare, baka naman nabibigla ka lang. Hindi, Pastor, sabi niya, kailangan kitang i-bless, sabi. Wala akong kaalam-alam. No, pinili ko, siyempre, yung pinakamaganda. Pumili ako ng salamin, worth 3,000. Kaya mo ba yan? Pastor, napakaliit naman. Gusto mo, 3 pa eh. Sabi niya gano'n, no? Tapos, pinasukat ko na. Kaso pag nagpipreach po ako, nakakontak po ako niyan. Kasi pag nakasalamin ako, nahuhulog siya. Pero pag wala ako sa preaching, nakasalamin lang ako ngayon. Ang ganda ng salamin. Alam mo, anointing to attract blessing eh. Amen. Sinong naniniwalang hahanapin ka ng mga tao nakapalibot sa'yo? Talagang, God is compelling them to bless you. Amen. Yung anointed ka sa trabaho mo, yung boss mo, pine-bless ka niya. Sa negosyo, ang layo pa, ikaw ang pinupuntahan. Sa pag-aaral mo, nadadalian ka sa quiz mo, nadadalian ka sa project mo. Sino naniniwalang anointed ka to be blessed? Si Abraham po, pambihira. Kahit saan siya magpunta, kahit anong gawin, bine-bless. Si Joseph, pumunta siya sa Egypt, bine-bless siya. Pumunta siya kay Potiphar, bine-bless siya. Pumunta siya sa kulungan, bine-bless siya. Pumunta siya sa hari, bine-bless siya. Year 2013, hilingin mo kay Lord, anointing to attract favor. Amen. Sabi mo sa katabi mo, anointing to attract favor. Sinong naniniwala, lahat ng hahawakan may be-bless ni Lord? Alam ba? Ay, Diyos ko, palapakan natin si Lord. Sino pong naniniwala, lahat ng patungan ng kamay mo gagaling. Lahat ng apakan ng paa mo pagpapalain. Lumabas ka man ng bansa, pagpapalain ka ni Lord. Kahit saan ang pwesto mo, pagpapalain ka ni Lord. Kahit ano trabaho mo, pagpapalain ka ni Lord. Sinong naniniwala, everything you do will be blessed. Because you are anointed to be blessed. Amen? Sabi sa Psalms 23 verse 6. Psalms 23 verse 6. Hallelujah. Psalms 23 verse 6. Kunin mo sa, yan sige. Hallelujah. Yan, matindi to, matindi to. Sabi dito, surely your goodness and unfailing love will pursue. Somebody say, pursue. Ang ibig sabihin ng pursue, hindi titigil agad hindi ka nahahanap. Hahantingin ka. Will pursue me all the days of my life, and I will live in the house of the Lord forever. Ang sabi po dito, year 2013, hahanapin ka ng pagpapala. Kahit saan ka magtago, hahanapin ka ng blessing. Hindi pa sumisikat ang araw, hahanapin ka na ng blessing. Mauuna pa sa nagtitinda ng dyaryo ng pandesal ang blessing sa buhay mo. Amen? At ito matindi, sinong naniniwala hindi ka magkukulang sa 2013? Kasi you are anointed to be blessed. Woo! Hallelujah! Kaya po, yung pong binigay na word ni Pastor, i-claim niyo po yan. Sa amin po talagang pag kine-claim namin nagmamanifest. Nagkakaroon ng redemption sa pamilya, mga extravagant blessings sa pamilya, nagkakaroon ho ng mga brand yung sasakyan sa simbahan, gumaganda po yung hanap buhay, yung mga disciple ko po, pumapasa sa mga board exam nila, pumapasa, nagiging architect sila, tapos yung isa po, yung sinama ko rito, si Kim, ngayon po teacher na siya sa public school, nakaranking, fresh graduate, nakaranking kagad sa public school. Year 2013, regular na siya sa public school. Laki sweldo niyan. Amen. No, tapos yung mga negosyo nila, naglalaki yan, nagbo-boom. Kasi year of redemption, extravagant, inaangkin po namin eh. Amen ho ba? At meron kami ngayon pinagpipray na gusto namin maging blessing sa mga simbahan. Gusto namin maging blessing sa mga tao ng no strings attached. Amen? Gusto namin i-apply yung prinsipyong natutunan namin na kapag naging blessing ka, si Lord ang magbe-bless sa'yo, hindi kayang tapatan ng tao. Can I get an amen? Palakpan natin si Lord. Lastly, ito matindi to. Anointing to be a blessing. Hallelujah. Say amen. One more time. Anointing to become a blessing. Dapat year 2013, magiging pagpapala ka sa ibang tao. Hindi lang pwede angkin ka ng angkin. Huwag lang puro sa'yo, puro sa pamilya mo, puro sa ikagaganda mo. Dapat anointing ka to become a blessing. Ang sabi ni Lord, Abraham, pagpapalain kita para maging pagpapala.
Can I get an amen? You see, pinag-aralan ko yung buhay ni Abraham. Nagsimula siya mag-prosper. Nung puntahan natin, Genesis chapter 12, 1-3. Hallelujah. Tingnan niyo po ito. Ito ang dahilan kaya pinagpala ni Lord si Abraham. Kaya kung gusto mong pagpalain ka, dapat isa ito sa mga dahilan mo. Oh, rabahataya, rabahande, raba. Yes, Lord. Sabi nito, the Lord has said to Abraham, leave your native country and relatives and your father's family and go to the land that I will show you. Look at this, verse 2. Guhitin niyo po kung maaari. Kung nakaguhit na, i-highlight mo pa uli. Kung naka-highlight, nakaguhit, bilugin mo pa uli. I will make you into a great nation. I will bless you and make you famous, and you will be a blessing to others. And look at this. I will bless those who bless you and curse those who treat you with contempt. All the families on earth will be blessed through you. Look at this. Year 2013, dapat magiging pagpapala ka sa iba. Kasi kaya ka i-bless ni Lord para maging pagpapala. At ito nakita ko sikreto, ito revelation po ito. Pag naging blessing ka, ang sabi ni Lord, tingnan niyo po ito, I will bless those who bless you. Pag naging blessing ka, ang sabi ni Lord, I will curse those who curse you. Ibig sabihin, when you become a blessing, God will protect you. Si Lord ang magtatanggol sa'yo pag nagiging blessing ka. Can I get an amen? Sino rin yung handang maging blessing siya? Be a blessing sa ibang tao. Be a blessing sa mga hindi mo kakilala. Be a blessing by sharing the gospel. And honestly, be a blessing financially. Can I get an amen? Say amen. Tignan niyo po ito, hari lang ang pwedeng magpala. Sinong naniniwalang hari siya? Sinong kine-claim niyang hari at reyna sila? O sinong inaangkin na sila yung mga alipin? Dalawa lang yan. It's either alipin ka o hari. Ang alipin hindi nagbe-bless. Ang hari nagbe-bless. Somebody say amen. Year 2013, papayamanin ka ni Lord. Papaunlarin ka niya. Bibigyan ka niya ng magagandang buhay. Pero kailangan anointed ka to become a blessing. Tignan niyo po si Abraham dito. Genesis chapter 14, 17-20. Woo! I'm about to end. Genesis 14, hallelujah, 17. Hallelujah, to 20. Sabi po rito, we give you praise, Lord. Pag nakita niyo, magsabing amen. After Abraham returned from victory, somebody say victory. Nanalo si Abraham dito. Amen. Victory over the Kedorlaomer and all the allies. The king of Sodom went out to meet him in the valley of Shaveh. That is the king's valley. Ito yung king of Sodom, kasama niya sa digmaan, kasama niya, alay niya, kakampi niya. And Melchizedek, the king of Salem, and the priest, ito po yung pare nung panahon na yon, the priest of the Most High, brought Abraham some bread and wine. Melchizedek blessed Abraham with this blessing. Blessed be Abraham by the Most High, creator of heaven and earth, and blessed be God Most High, who has defeated your enemies. Then, tingnan niyo po ito, then Abraham gave Melchizedek a tenth of all the good he had received. The king of Sodom said to Abraham, give me back my people who were captured, but you may keep yourself all the goods you have recovered. Abraham replied to the king of Sodom, I solemnly swear to the Lord God Most High, creator of heaven and earth, that I will not take so much as a single shred of sandals, torn from what belongs to you. Otherwise, you might say I'm the one who made Abraham rich. I will accept only what my young warriors have already eaten and request and give a fair share of goods to my allies, Aner, Eshol, and Mamre. Look at this. Nagtagumpay si Abraham dito. Pero nung nagtagumpay siya, bumalik siya sa kanyang pare, bumalik siya sa kanyang sisimbahan, and he gave what is rightfully blessed. He gave his tithe. Amen. Now, anong words sa atin dito ni Lord? Year 2013, dapat siguruduhin mo, ibe-bless ka ni Lord, but you will become a blessing. Number one, you will first become a blessing to God. You will bless God. You will bless the church. And you will bless your family. And you will bless strangers in your life. Somebody say amen. Kasi yung word sa amin ni Lord, sabi niya, kings and queens will bless you. Tama ba? Ang kilim namin, dinagdagan namin, kami ay mga hari din pagpapalayan ng maraming tao. Amen. Ayaw namin na kami lang ang pinagpapala. Gusto namin pagpapalayan din namin ng mga tao. Ayaw namin masira yung cycle. Do not break the cycle of the blessing. Pag hininto mo ang blessing sa'yo, it stops on you. Pag tinuloy mo yung blessing, binless ka, diniretso mo yung blessing, uulit babalik sa'yo, iikot sa'yo yan. Can I get an amen? Somebody say anointing to become a blessing. Look at this. Hindi po lahat ng tao anointed sa pagbe-bless. Pansinin yan.
Amen. Don't take me wrong. Alisin mo simbahan para wala tayong issue. Huwag kang simbahan ng isipin mo. Huwag kang simbahan. Hindi lahat ng tao anointed para magpala. Gusto mo, testing natin eh. When was the last time you blessed a person? Alisin mo simbahan. Alisin mo. When was the last time bless mo pamilya mo? Ang kapatid mo? Ang kaibigan mo? When was the last time? Hindi lahat ng tao anointed to bless. Amen. Do you know that giving is the highest form of living? Hindi ka pa nabubuhay hanggang di ka nakapagbigay. Can I get an amen? Jesus Christ is our ultimate source. He is a giver. Amen. Hindi ka pa, ulitin ko, medyo matindi lang ng konti. But this is the secret to prosperity. Amen. You must be anointed to be, why? O i-bless na kang Lord. Give me one reason. He will not bless you kasi may utang ka, may pangangay. No, God knows that. In fact, ang sabi ni Lord, you shall have all you need eh. Hindi want eh. I-bless ka lang ng mighty ni Lord kung alam niya magpapagamit ka mightily. I'm talking about finances here. Can I get an amen? Kailangan year 2013, anointed ka to bless people. Somebody say amen. Palapakan natin si Lord. You see, pinagpipray ko lagi, sa tindahan ng aking lola, sa tindahan ng aking asawa, sabi ko, Lord, maubos ang paninda, maging blessing kami sa mga namimili. Amen? Pag pumunta sila, magkano pong kilo repolyo? 50. Hey, 50 po! Bakit po? Ano? Kita po, 80. Totoo po. We want to become a blessing. Somebody say amen. At ito matindi. Pag nag-bless ka, lagyan mo ng dignidad. Sabi natin dignidad. Pag nag-bless ka, huwag mo nang ipapaalam. Because pag nag-bless ka, may nakaalam, yun na ang reward mo. Ang sabi ni Lord, he who does good in secret will be rewarded publicly. Amen. At ito matindi. Pag nag-bless ka, huwag kang mag-i-string attached dun sa binless mo. Si Lord ang magbe-bless sa'yo. Hindi kayang tapatan ng tao ang pagpapala ni Lord para sa buhay mo. Somebody say amen. Hallelujah. Palapan natin si Lord. Meron akong subtitle dito. I always preach this pag lumalabas kami ni Pastor. No? To be anointed to bless, you need 3 things. 3 things to be anointed to become a blessing. Number 1, alam niyo na to, but it's just a reminder for 2013. To become anointed in blessing people, never touch the glory of God. Amen. Wag na wag mong hahawakan ng gloria ni Lord. Yayaman ka, uunlad ka, aasenso ka, magkakakotse ka, bahay ka, lalaki ministry mo, you will become famous, you will become prosperous, but never you shall dare to touch the glory of God. Si Lord yan, hindi ikaw. It is the Lord's blessing on your life that you will become blessed. There is this king, his name is Herod. Nung nagsalita sa Herod, long live the king, this is God himself. Sabi ni Herod, yes, I am God. Instantly, pinatay siya ng Diyos. Never touch the glory of God. And number 2, never touch God's anointed one. Never touch God's servant. Hindi ko po sinasabi ito dahil pastor ako. Kaya ko po sinasabi ito so that you will be blessed. The pastor is not always right. But to become a blessing to your pastor, never touch your pastor. Never touch God's anointed one. Can I get an amen? There is this man, his name is David. Merong hari si David, ang pangalan ng hari niya, Saul. Gusto siyang patayin ni Saul ilang beses. Nagtago si Saul sa mga kuweba. 2 beses may pagkakataong si David na patayin siya. Ang sabi ni Joab, David, patayin mo na siya. Binigay na siya ni Lord sa'yo. Saksakin mo na siya. Ang sabi ni David, never touch God's anointed one. Lumipas ang 2 buwan, natagpuan nila, David, pagkalawang pagkakataon na to, ang sabi ni Joab, kung ayaw mo siyang patayin, ako ang papatay sa kanya, isang saksak lang ito, sabi niya, wala kang kasalanan, ako ang may kasalanan, papatayin ko siya. Never touch God's anointed one, ang sabi niya. Never nagrebelde si David kay Saul, because David knew that Saul is God's anointed one, kahit na masama siya. Amen. Ito matindi. Never touch God's tithes and offering. Huwag mong hahawakan ng Diyos. Kanya yan. If you do this, the blessing in your life will become unstoppable. Somebody say amen. Somebody say amen. Sino dito yung handang angkinin na yung 5 ito? Anointing. Somebody say anointing. One more time. With power. Sabi natin anointing. Philippians 4:13. Pwede ba tayong tumayo? Hallelujah. O rabasanda, rabahanda, yaraba. Philippians 4:13. It says, Oh Lord, can I call on the worship team?
Sino rito yung handang ipanalangin ng 5 bagay na to? Ang sabi po rito, for I can do everything through Christ anointing who gives me strength. Sabihin po natin with power. Go. For I can do everything through Christ anointing who gives me strength. Ipagpipray po natin ang 5 ito. Hingin natin ngayon sa panalangin. Sabihin mo sa katabi mo, emo ko papakya naman. Sabihin mo kaya, emo ko papakya naman namin. I will pray powerfully this morning, sabi mo sa kanya. Hilingin natin sa Panginoon ang 5 bagay na to. Lalo na po, don't get me wrong, lalo na kung magulang ka. Hilingin mo, anoint ka ni Lord para mangarap. Anoint ka ni Lord na maniwala sa kanyang salita. Ang pinaka-powerful na maipamamana mo sa pamilya mo ay yung maniwala siya, manampalataya siya sa Diyos. Don't get me wrong. Sabi ko sa mga disciple ko, I will lead you, I will walk with you until you need me. Pero darating ang panahon magkakahiwalay tayo. As long as you believe on God, sabi ko sa kanila, you will never fail. Alam nyo, kung mahal nyo talaga mga anak nyo, ang tanging maipamamana nyo sa kanila, hindi pera, hindi ari-arian, ay yung pananampalataya sa Diyos. Hindi sila mabibigo kahit wala na kayo sa buhay nila, kahit may asawa na sila, kapag idiniin nyo sa buhay nila, na dapat silang anointed para maniwala sa Diyos. Because good times may come, bad times may come, but those who stand for God will never fail. David says, 1,000 may die on my side, 10,000 all around me, but I will not be harmed. Ikatlo, dapat anointed ka to transform. May mga bagay sa buhay natin na kailangan nating alisin. Kailangan anointed ka. Hilingin mo ang anointing ni Lord. Kung kaya mo mag-isa, sana nung ka pa nagbago. We have to admit, without God, we are limitless. And we must be anointed to attract favor. Hilingin natin 2013, no? Hindi na sakit, hindi na karamdaman, hindi na utang, hindi na problema, kundi blessing, kagalingan, pag-ulad ang a-attract natin sa buhay natin. Sa negosyo mo, attract mo yung mga negosyante, mga kliyente. Sa trabaho mo, attract mo yung promosyon. Sa pag-aaral mo, attract mo yung graduation. Number 5, pray to God that He will prosper you like Abraham, that you will become a channel and a source of blessing. Handa na ba kayo manalangin? Hindi ba tignan niyo po ako for the last time? Mahal ko po kayo, no? Sana po kayo kung mag-pray para sa inyo. But the truth, gustong marinig ni Lord sa bibig mo. I wish I can pray para sa iyo eh. Pero this is one thing that no one can do for you but you only. Manalangin ka, huwag mong sayangin. Ipagtanggol mo pamilya mo sa umagang ito. Ipagtanggol mo yung destiny mo, yung kinabukasan mo. Ipagtanggol mo yung finances mo. Ipagtanggol mo yung asawa mo. Sana pwede ko pong gawin eh. But ikaw lang ang pwedeng gumawa nito. Are you ready to pray? Bow your heads right now.